Ngayon, summer na. Di po ba? So sana kung gaano nagiging extreme yung heat, ay ganun din ka-extreme yung pagnanais natin na makapakinig sa salita ng Panginoon. Ang buwan daw po ng Abril ay ina-associate sa buwan ng panloloko o lokohan. Kamusta na po ba yung mga naloko? Meron po ba? O baka tayo naman ang isa sa mga nagloko at naloloko. So sana naman po ay wag dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mai-involve sa ganong klaseng lokohan. So salamat po sa pagbasa ng teksto. Ang tema po, ang title na ibinigay ng Panginoon sa araw na to ay Empowered to Arise from Temptation. So ilang beses na po yatang narinig natin yung mga message tungkol sa temptation, pero bakit nga ba siya ay paulit-ulit na ibinibigay sa atin ng Panginoon? So, ang teksto po na pinagbatayan ay Santiago 1:12-16. Kapag ka po temptation ang usapan, sa madaling salita yan po ay tukso. Ang tukso or temptation ay pagnanais na gawin o gumawa ng isang bagay na alam mong mali o hindi tama. At ang temptation or tukso ay walang pinipili, walang edad, walang kasarian na pinipili ang tukso. At ang tukso ay dumarating ng walang pasabi. Hindi mo mape-predict kung ikaw ay tutuksohin mamaya o bukas. At madalas, dumadating po yan sa mga panahon na tayo ay bagsak at mahina. Kaya nga maraming tukso na nanaig kasi tinitira niya yung mga oras na tayo ay mahina at tayo ay bagsak. Ang tukso po ay nariyan lang, naghihintay lang sa atin. Pero temptation will remain temptation unless a tempting steps in. Ang tukso daw po ay mananatiling hanggang tukso lamang kung hindi mo i-entertain at hindi mo papatulan. Pero ano po ba yung mga tukso na ating nilalabanan araw-araw? Maaaring iba dito ay nararanasan na natin, maaaring yung iba ay nagawa natin o gagawin pa lang. At ito yung warning ng Panginoon, kaya ito yung message niya. So what are the things that lead us to attempt temptation? Number 1, adapting worldly things. So yung ating pakikisabay, pakikiayon, pakikisama sa mga makamundong bagay. Adapting worldly things. Sabi nga, pwede ka namang makisama, huwag ka lang makikisama. Pero napakahirap noon, di po ba? Kahit sa school, kahit sa trabaho, kahit sa ang grupo kang kabilang, basta hindi kayo lahat believer, hindi kayo lahat Christian, napakalaking challenge po ba ganun? Yung nakikisabay ka, pero hindi ka sumasabay, hindi ka bumibigay. Yung halimbawa, sa mga occasion, lahat sila ay umiinom, pero ikaw ay hindi. Paulit-ulit yung okasyon, sila ay may kulay ang iniinom, pero ikaw tubig lang. Kung may kulay man, Diyos lang. Parang gaano karaming pagkakataon mo ma-overcome o mapapagtagumpayan na ikaw, kaiba yung iniinom mo sa iniinom ng grupo mo. Even sa sugal, di po ba? Lalo na kapag nakikita natin na yung iba ay nananalo, diba yung iba ay nagkakapera, tapos pareho kayong sitwasyon, siya ay nagkaroon, tapos ikaw wala, parang isip mo, bakit hindi ko naman subukan minsan lang? Di po ba? Yun ay mga tukso. Ano pa ba? Ang mga temptation sa mga kabataan, yung pagsali sa iba't ibang grupo, di po ba? Yun ay usong-usong. Kung bakit nauso yung mga brotherhood, hindi naman tayo against doon sa mga kapatiran, hindi ko kasi siya nilalahat. May mga brotherhood na talaga namang nakakatulong sa community. Diba, tumutulong, may mga pa-feeding, naglilinis, nag-scholar, meron ganon. Pero may mga brotherhood na basta nalang lumilitaw na hindi mo alam yung purpose. Hindi mo alam kung bakit kailangang manakit, kailangan saktan, o minsan pa nga yung iba nagbubuwis ng buhay para lang matatag ang kapatiran, di po ba? So tayo bilang mananampalataya, lalo na sa mga kabataan, usong-uso yan, di ba? Kailangan maging watchful and mindful tayo dun sa mga bagay na ating sinasalihan o sinasamahan. Ano pa ba ang mga worldly things? Yan, number 1 dyan yung sexual desire, di po ba? Yan talaga yung mga, umpisa yan sa mga green jokes, Tayo po ba ay nakiki-involve
mall, pag ang usapan ba ganung bagay, tayo ba nakikitawa, tayo ba nakikisawsaw, o baka tayo yung bangka. Baka tayo yung nasa unahan at tayo talagang tuwang-tuwa sila sa atin. Diba? Parang ang dami nating bala. Okay lang makipagbiruan, pero piliin natin yung mga bagay na ating ilalabas sa bibig. Diba? Pag alam mong mali na, pag alam mong doon na papunta sa sexual desire, mga grade jokes na yan, huwag na po natin i-entertain. Kumbaga doon pa lang ay putulin na natin. So, kung minsan, ang mga tao nahuhulog sa mga worldly things kapag meron silang pinagdadaanan. Kasi sabi ko sa inyo, ang tukso, kalimitan, dumadating yan kapag mahina ka at bagsak. Kapag may problema ka, kapag bagsak ka, huwag kang pupunta doon sa mga tropa mo o kaibigan mo na alam mo nagiinom kasi mapapainom ka. Di ba? Hindi tayo palaging malakas eh. Kapag ikay down na down, tapos nakita mo yung mga katropa mo, iinom mo lang yan, makakalimutan mo yan. Di ba kung minsan kaya bumabagsak ang mga ang mga tao dahil yung pinagdadaanan nila hindi nila makaya. Tapos ang tinatakbuhan nila yung mga makamundong bagay. So ulitin ko, tayo po ay maging watchful and mindful doon sa mga bagay. Baka hindi lang adaptation, baka na-adapt as in ADOPT, nakupkup na tayo, naampo na pala tayo ng mga makamundong bagay, saka sasabay na natin, bumigay na pala tayo. So yun po yung number 1, adapting worldly things. Ang number 2 po, tolerating mistakes. Tolerating kinukonsente, di po ba? Yung alam mo nang ang mali, pili mo pang sinasabing tama. Diba? Sabi daw po, ang mali, kahit gaano kaliit, mali pa rin. Ang mali, kahit isang beses mo lang ginawa, mali pa rin. At ang mali, kailanman ay hindi naging tama. Di po ba? So, hindi pwedeng itinotolerate natin, ipinagpipilitan natin yung gusto natin. Tolerating mistake, halimbawa, isang beses kang nakainom dahil sa problema. Ang sasabi mo, Lord, isang beses lang to, ang dami na nga nag-alok sa akin, hindi ko naman pinatos. Ang dami na nilang pag-iayakan sa akin, hindi naman ako bibigay. Isang beses lang, Lord. Yung, alam mo yun, yung we justify ourselves from our mistake. Parang nilulusot natin yung sarili natin na minsan lang naman to eh. Di po ba? Parang instead na tayo ay humingi ng tawad sa Diyos, pinagmamalaki pa natin na minsan lang naman natin yung ginawa. Diba? Nagtagumpay tayo ng 10 times, pero sa isang beses na bibigay ka, tapos na. Di ba galing yun? Bawa parang 10 beses kang inalok ng alak, 10 beses kang tumanggi. Doon sa pagkakataon na ikaw ay lubok at i-depress, uminom ka kasama nila. Yung 10 pagkakataon na ikaw ay tinurn down mo sila na umayaw ka sa kanila, burado na yun. Kasi ang nasa na, bibigay ka din pala eh. Di po ba? So yung, minsan, yan yung nagpapahamak sa atin. Minsan mo lang ginawa, pero yung panghabang buhay na hindi ka na dyan makakawala. Diba? Kaya yun yung sinasabi ko lagi sa school, sa mga estudyante. Kapag tinikman mo ang isang bagay, hindi mo masasabi na hanggang doon lang yun eh. Yun na yung magiging mitya, yun na yung magiging dahilan para yung bagay na yun hanap-hanapin mo. Kaya hanggat hindi mo pa siya nasusubukan, huwag mo nang subukan pa. Tolerating mistake, halimbawa, yung sa pakikiayon sa mga, o pakikipagrelasyon sa mga hindi ka pananampalataya. Pakikiayon kasi naniniwala tayo na madali namang mag-convert ang isang tao to Christianity. Kasi ipanalangin lang yan eh, ng prayer of acceptance eh, Kristiyano na yan eh. Diba, ganun kalakas ang ating pananampalataya kapag tayo ay nasa relasyon kahit mali. Kasi mahirap kalaban ng puso eh. Diba, kung minsan nga yan ang nagiging dahilan kung bakit ang ibang kapatid ay ang tatak-tatak sa pananampalataya pero lumilipat kasi napamahal. So, yung ating pakikibagay sa hindi mananampalataya, may limitasyon. So, kung tayo man ay may mga nagugustuhan, nakakagaanan na loob, na hindi naman mananampalataya, mali pa lang tayo ay mag-isip. Ito ba ang kalooban ng Diyos sa amin? Sabi nga, ang pagpasok mo sa isang relasyon o pag-aasawa niya, yan ay isa sa pinakamalaking desisyon
na gagawin mo sa buhay mo. Kasi pwedeng ma-build o ma-break ang buhay mo dahil dyan. Diba? Ang magiging asawa mo, yan ang, sa pag-aasawa, yan ang magsasabi kung ano ang magiging buhay mo in the future. Kaya sa mga kabataan, maging wise, di po ba? Hingin sa Panginoon kung sino at ano ang kalooban sa iyo. Hindi yung makakita lang tayo ng gwapo, makakita lang tayo ng maganda ang suot, yun na ang gusto natin. Diba? Ipinapanalangin niya sa Panginoon. Okay, sabi po doon sa Proverbs 28:13. Sino ba? Si Jessa. Kapatid na Jessa, Proverbs 28:13. Proverbs 28:13. 13, kapatid. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay hindi matatango ng awa. Kailangan aminin mo kung ano yung pagkakamaling nagagawa mo. Hindi pwedeng tayo ay takip ng takip. Hindi pwedeng tayo ay puro excuses. Di po ba? Ang gusto ng Panginoon, yung mga pagkakamali nga na ginagawa natin ay isuko natin sa Kanya, hindi yung ipinaglalaban natin. So we should not tolerate mistakes. Yung pangatlo po ay twisting of teaching. Pagbaliktad, pag-iiba. Ito po ay dalawang klase. Yung una, yung nasa tama ka na, pananampalataya, pero naiinganyo ka pa din sa iba. Di po ba tayo kahit Christians, tayo ay nagiging curious yan eh. Di po ba? Ako minsan naging ganun din eh. Parang sila yung tama. Parang meron kasing pananampalataya na alam nating mali, pero tingnan mo the way they dress, yung commitment nila, parang sila yung tama, sila yung ang aayos ng suot, pagdating sa simbahan nila, or sa church nila, bukod ng ganitong gender or sex, ganyan, bukod ng lalaki, bukod ng babae, ang linis, walang nag-iingay, tapos hindi late, laging nahayo. Pag ikinumpara mo sa atin, di po ba? Sorry to say, lahat naman tayo, kasama ako ay tatamaan. Hindi tayo ganon. Di ba? Minsan nga ang forma natin sablay. Di po ba? Pupunta ka sa church, parang ang dating mo sablay. 9 o'clock, pero nadating ka 9:30. Patapos na yung awitan. Yung commitment din natin, hindi ganon. Kaya minsan, napapaisip ka, tayo ba yung tama o sila? Kaya pag mababaw-babaw ang pananampalataya mo, pwede kang matwist na eto pala yung tamang paniniwala at hindi yung sa akin. So tayo po ay maging careful doon na tayo ay hawak na natin ang pananampalataya. Huwag na tayo makinig ng iba. Kasi di ba dati uso yan yung mga sa television, yung tuwang-tuwa ka kasi parang isang verse alam ng lahat. Pero alam naman natin mali yun. Huwag na po tayo magpapadala doon sa alam nating mga tao o turo na makakapagligaw sa atin sa totoong pananampalataya. Isa pa po, yung twisting of teaching. Yung sa atin, yung alam natin yung tama, alam natin yung sinasabi sa Bible, pero yung pakikisama natin sa ating mga kapatid, naiiba, parang hindi nila makita yung teaching sa atin, natitwist. Yan yung dahilan kung bakit may mga kapatid tayo na nawawala. Yung parang, ewan ko lang pero ito kasi na-observe ko din, yung parang siguro kaya din may nawawala, kasi may nakikita sa atin na hindi tama. So, natutwist yung teaching na ito yung katuruan, pero bakit yan ang ipinapakita mo sa akin? So, sana ay iwasan natin yon. Sabi po sa 2 Peter 2:1, kapatid na niya sa paki-flash. 2 Peter 2:1. Yan. Ngunit may lumitaw din mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan. Kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsanang turo, itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkabuksa. May mga bulaang propeta. Sana po hindi tayo bulaan. No? Kasi napakadali kasing maging Kristiyano, pero talaga naman napakahirap magpaka-Kristiyano, lalo sa panahon ngayon. Napakadali kasing sabihin na Kristiyano tayo, pero talagang ang tao makakahanap at makakahanap ng butas para sabihin yan ba ang Kristiyano?
So tayo po ay wag nating i-twist yung teaching. Bukod sa wag na tayo maengganyo sa ibang pananampalataya sa nakikita natin sa kanila, kung sa kanila walang bawal, sa atin meron. Kung sa kanila pwedeng ganito, sa atin hindi. Siyempre nasa tama ka eh. Hindi gusto ng Panginoon na tayo ay maligaw pa ng landas. Tayo ay nandito na, wag na tayong umalis sa pananampalatayang meron tayo. At huwag tayong maging bulaan sa ating mga kapatid, di po ba? Huwag tayong maging sanhi ng katikisuran. Huwag tayong maging sanhi na ang mga kapatid natin lumalayo dahil sa atin. So, we should not twist the teaching. Dapat ipakita natin, panindigan natin kung ano yung pananampalataya na meron tayo. Pang-apat po, yung engaging in immorality. So, ito talaga ang number one. Kapag sinabi mong temptation, immoralidad talaga. Diba? Bakit nga ba paulit-ulit yan na narinig natin? Kasi paulit-ulit at malimit na siyang nangyayari. Sa balita, lalo na sa showbiz, wala ka ng ibang narinig yan kundi hiwalayan. Diba? Ilang dekada ang nakalipas, hiwalay. Napakabongga ng kasal, hiwalay. Napakaganda na at gwapong mag-asawa, naghiwalay. Saan po nag-root yun? Sa temptation. Hindi lang sa artista, pati sa mga pangkaraniwang tao na mukhang artista, di ba? Gaya ng mga naandito. O, di ba? Nangyayari yan. Meron tayong mga kakilala na naghiwalay, pero ang ayos-ayos naman dati. Ang number one root cause niya, yung temptation. Di po ba? Temptation kasi, ang kalimitan kasing ugat o dahilan ng paghihiwalay, third party. Minsan mga may fourth pa eh. Diba? Yung mga hindi makontento sa isa, may dalawa pa, pang fourth party. Nakakalungkot kasi, ako kasi ang pananaw ko dyan, basta third party o fourth party ang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa, wala kang pwedeng isumbat na, kaya naghiwalay yan kasi ganito ang asawa niya, kaya naman yan humanap ng iba, ganito. Wala kang right para sabihin yun. Kasi unang-una sa sarili mo, meron ka din pagkukulang. At kahit na makahanap ka ng ibang tao ngayon, dadating panahon, hahanapin mo din yung bagay na gusto mo makita sa kanya na hindi niya rin kayang gawin at ibigay. Kaya there's no such reason para tayo ay matukso sa iba. So kung may karelasyon, kung mayroong katipan, stick with her, stick with him. Diba? Walang dahilan para tayo ay matempt ng temptation. At tayo man, huwag na tayong yung tayo ay maging bigtsak ng temptation. Di po ba? Hindi naman as in sa pagsusuot ng maigli. Depende kasi sa sitwasyon. Kung nagsuswimming ka, okay lang. Pero yung sa mga iba't ibang lugar, di ba? Lagi ko yung sinasabi pagka sa school, sabi ko, lalo kapag bawal may mga okasyon, kasi ko, bawal magsuot ng ganyan, pag elektrata, gugupitin ko pa yan. Diba? Yung mga ganon, o iaayon natin sa sitwasyon. Kasi sabi ko nga, hindi mo kailangang maglabas ng katawan para lang hangaan. Diba? Kahit ikaw ay nakataklob, kung ikaw ay kaplis-plis sa mata ng isang tao, hahangaan at hahangaan kahit wala kang ilabas. Di po ba? So, ang mga tao kasi, hindi tayo aware, minsan tayo ay nagiging mitya kung bakit sila nagkakasala. Ayos ba naman ang pwede ka naman mag-t-shirt saka mag-atokong na lang, dadaan ka sa harapan. Tapos pag nabastos, kasalanan nila. Kung minsan tayo din naman ang nagbibigay ng motibo, hindi ako against sa mga nagsusuot ng ganun. Hindi po ako ay conservative type ng tao at yung iba ay talagang sanay sa ganun. Hindi naman lahat. Kaya lang may mga tao talagang gano'n na nagiging dahilan kung bakit nagkakasala o natetempla na ang mga kalalakihan, di ba? Hindi kasi pwede kapag dumaan sa'yo, hindi mo talaga matitingnan, sabi ng iba lalaki. Tingnan lang naman, hindi naman tinititigan. O di ba? Pero gano'n din yun, kayo mga kababaihan lalo na, yung mga lalaki naman may side na gano'n din. Huwag nating bibigyan ng pagkakataon na ang kalaban o kaaway ay makapasok sa isipan ng mga tao dahil sa ating way ng pananamit. Kahit ikaw ay may kay o karapatan dahil maayos, makinis ka, ilulugar mo. Diba? Iisipin mo din na may mga nakakasala, may mga nakakapag-isip ng masama dahil din sa ating mga ginagawa, kinikilos at isinusuot. Isa pa po yan sa immorality na yan. Yung sa third sex, tayo ay hindi against, di ba? Naging LGBTQ nga yan PQIA plus pa, di ba? Ang dami ng letters, malapit nang mapuno yung alphabet, di ba, ng mga third sex. Hindi tayo against, tayo ay mayroong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na ibang kumilos.
Yung iba ang preference nila, tinatawag ngayon third sex, di po ba? Yung mga LGBTQA+ na yan. Minsan naman, yung iba napapagaya lang dahil ang ganda lang ang pakinggan nung rainbow organization nila. Kahit hindi naman sila gano'n, nakikiganon. Kaya ngayon, alam niyo, may mga sinasagutan na sa school. Naiinis ako kapag nakalagay, di ba natin, attendance, seminar, attendance, nakalagay lang natin, male, sex, male, female. Ngayon, hindi lang nakalagay, male, female. Tapos sa dulo, prepare not to say. Parang hindi ko sasabihin kung ako'y male, female. May ganong pamimilian, dati namang walang ganon. Kaya sinabi ko, bakit may ganyan? Kasi tayo ang tawag ito, karapatang pantao. Diba? Respect. Tayo po ay wala namang against doon sa ganon. Although alam natin, talagang babae lalaki lang ang nilikha ng Diyos. Pero sa panahon kasi ngayon, pag sinabing gender preference, napakalawak, lalo na sa social media. Diyan nag-umpisa yan Nung lumawak ang social media, lumawak din ang mundo nila. Ang ibinibigay naman kasi sa kanila, nire-respeto natin, iginagalang. Tanggap naman natin sila kung ano sila. Minsan lang, nakakainis hindi naman yung karapatan ang gusto nila, ang gusto nila power, authority. Parang mas gusto nila, lumamang sila pa doon sa babae at lalaki. Diba nakakalungkot yun? Kaya tayo, yun ay isang klase ng immoralidad na magkapareho ng sex, ikinakasal sa ibang bansa. Tapos ilalagay pa sa social media, tapos ang daming comment, go, go, di ba? O sana all, di ba mga ganon? Parang tayo, mananampalataya, paano natin siya titingnan? Paano natin siya tatanggapin? So ayaw ng Diyos ang immorality. Sabi po sa Ephesians 5:3, yes, sa paki-play. Ephesians 5:3. Yan. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman, ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Hindi tayo banal. Diba? Kasi yan ang banal yan kasi hindi nagato. Hindi naman tayo talaga banal. Diba? Although ang mga anak ng Diyos ay tinuturing niyang banal, pero talaga tayo sa mundong to, hindi naman natin kaya talaga magpakabanal all throughout. Diba? Pero, hindi yun reason para tayo ay maging immoral. Diba? Iiwasan natin yung mga bagay na ganyan. Simpleng basketball ngayon, di po ba? Ang mga basketball na pag rumapa ang views, naka-short, di po ba? Tapos naka-sando. Ngayon, ang basketball, hubada na. Diba? Ano ang dahilan kung bakit? Kasi mo nakabalot, naka-jersey, naka-t-shirt. Tapos tatanggalin nila yun. Ano ang kaugnayan ng suot mong bra or ng two-piece man yan doon sa bola? Diba? Parang isip ko, bakit ba nauso yan? Diba? Iba-iba na ganong katindi. Diba? Kasi nakikita sa social media Social software talaga ang ang may kasalanan sa totoo lang. Kasi nung nauso yan, ang bilis ma-absorb din po ba? Napaka-bilis na sa atin ay makiuso, parang gano'n. Dahil yan sa mga nakikita natin. So tayo man, kung tayo ay na-involve sa gano'n, tayo po ay maging watchful and mindful kasi dyan nag-uumpisa yung immorality. Sunod po, attempt. So, letter M na tayo. Mimicking trends and idol. Sino yung hinahangaan mo? In particular, yung TikTok, no? Actually, wala namang masama dyan sa TikTok na yan. Yan ay isang sokmed na parang aliwan, parang gustong ipakita mo, ikaw ay marunong sumayaw, iba kung ano man. Kaya lang naman naging masama na ang TikTok. Kaya hindi na siya kaaya-aya kasi ibang-iba na ang lumalabas sa TikTok. Ibang-iba na. Diba? Meron na rin pornography na makikita dyan. Para bang ang TikTok nagiging tek-tek na para mga tek-tek yung may gumagawa na ang ayos-ayos na kumanta ka lang, di pa o sumayaw. Pero iba-iba ang ginagawa. Nagiging tiktika na nga daw yan ng mga gusto makakita ng mga kung ano-ano. Kasi iba na nga siya. Kung tayo may susunod doon, siguraduhin namin, let's see to it, na tayo ay maayos, na tayo ay hindi nakikiayon. Kung ikaw ay hindi mo mapigilan at ikaw ay nagtitiktok, okay lang naman yun. Basta ikay nasa tama. At kung alam mo na yung sa mga apps na yan, may lumalabas na hindi maganda, tigilan mo na. Huwag mo nang tingnan. Huwag mo nang i-browse kasi dyan yan mag-uumpisa. Mimicking idols, isa pa yung temptation na yan. Yung ginagaya natin kung ano yung uso, kung ano yung meron, yung mga hinahangaan nating tao. Na kung minsan yung temptation na yan ay nagiging dahilan para tayo hindi
hindi masatisfied sa kung ano yung meron tayo. So kung ang hinahangaan mo na tao, may ganito, gusto mo may ganito ka din. So kung siya ay may worth 7,000 na damit, gusto mo meron ka din. Kahit 70 pesos lang to, galing ukay, basta magaya ko lang yung pormahan. Gusto mo maging in character Kaya madalas, nauuwi yan sa napakaraming pangungutang, di mo ba yung debt, na napakahirap umahon. So ang isang yung pagmimimik, yung paggagaya, pag-imitate sa mga trends, sa mga taong iniidolo natin, yan minsan ay nagiging dahilan para tayo ay malubog, para tayo ay maligaw. Tingnan po natin ang sinasabi sa Philippians 4:12. Philippians 4:12. Ayan. Philippians 4:12. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Contentment is the word. Yung kakontentuhan mo, hindi masama na ikaw ay humanga, pero kung alam mo mali ang iyong ginagaya, kung natitempt kang gayahin ng mga hindi tama, tigilan na. Kung hindi mo kayang sumabay doon sa meron ang iniidolo mo, tigilan mo na. Kasi diyan tayo natitempt. Ang pangungutang, ang pagbili ng mga bagay na hindi natin kailangan ay isang uri ng temptation na ayaw ng Panginoon. Sunod po, letter P. Ano kaya yung letter P? Pleasing peers and colleagues. Yung ipiplease mo, kasi gusto mong mapabilong, gusto mong ma-accept, minsan nako-compromise yung ating pananampalataya. Di po ba? Nakikisabay ka lang dati, pero nakikibagay ka lang dati, pero ngayon nakikisabay ka na. Nakikibagay ka lang dati, pero ngayon bumigay ka na. Di po ba? Sabi ko nga kayo na challenge sa mga nasa work, nasa paaralan, yung pakikibagay sa mga taong nakakasama mo. Kasi hindi mo alam kung paano ka tatanggi. Di ba? Kaya nga sabi, kapag ka daw ayaw mo, just say no. Huwag ka nang magpaliwanag. Kasi the moment na paliwanag ka, hahaba lang yung conversation, baka yung iyong kausap, magaling ang convincing power, ma-convince ka. Kapag ayaw mo, just say no. Diba? Yun na yung tinuro ng Diyos learn to say no. Kapag alam mong mali, kapag alam mong hindi tama, sabihin mong ayaw mo. So, yung pleasing peers and colleagues. Sabi po sa 2 Corinthians 6:14, yes, sa paki-play. 2 Corinthians 6:14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Hindi naman bawal makipag-usap, hindi rin bawal makisama, pero huwag kang makikisama at huwag kang magbibigay. Di po ba? Ang minsan kasi nakakompromise, yung minsan lang naman natin ginagawa Kagaya na sinabi ko kanina, yung sa tolerating mistake, minsan lang naman to, hindi ko naman laging ginagawa. Pwede na to. Di po ba? Ayaw ng Panginoon na tayo ay para gusto lang natin mapabilang sa grupong ito. Dahil ang grupong ito pala kasi, itong grupo na to, sikat dito ako. So minsan nako-compromise natin yung ating pananampalataya dahil doon. At kung minsan din, yung Christianity natin, naku-question, wala naman palang pinagkaiba bibigay din pala. Wala naman palang pagbabago akala lang natin hindi natin kaya yan, pero kaya. The moment na tayo ay bumigay, tapos na. Yung pagiging Kristiyano natin erase na. Kahit sabihin natin Kristiyano tayo, the moment na tayo ay bumigay sa ating mga peer, sa ating mga colleague, durado na lahat yung ating mga ginawang pagtanggi. So, kailangan tayo ay huwag makipamatok. Iba sila, iba tayo. Pwedeng makibagay, pero huwag tayong bibigay. Yan lagi ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon. At yung isa po, yung last sa word na attempt, turning away from God. Yung paglayo natin, yung attempt natin na mag-walk away sa church. Nakakalungkot, di po ba, kapag naisip natin yung mga kapatid natin dati na nasa church, nakakasalubong na lang natin sa daan. Yung mga ka-church natin dati, nasa ibang churches na. Parang nakakalungkot. O yung iba, okay pa nga yung yung kung talagang umalis pumunta sa church paano yung hindi nag-church? Di po ba, yung mga kasamahan natin dati na ang active-active, pero ngayon nasa bahay na lang. Iba na ang tinutugtugan, iba na ang nakakasama. Di po ba nakakalungkot
At ang pagbabackslide, meron po diyang warning ang Panginoon. Tingnan po natin sa Proverbs 14:14. Kawikaan 14:14. Yan. Bubusugin ang masama sa bunga ng sariling mga lakad niya, at ang mabuting tao sa bunga ng kanyang mga gawa. Ang unfaithful daw po ay magre-refade, magbabayad. Pero ang mga good man, ang mga faithful man, bibigyan ng reward. Ang gusto ba natin yung tayo ay magbayad in the end, o tayo yung bayaran at tayo yung gawaran ng award? Sabi nga po dun sa teksto natin, di ba, sa Santiago 1:15. Pakibalik mo nga doon, Santiago 1:15. Nakalagay doon, mapalad ang taong, Santiago 1:15, nakalagay, mapalad ang, 12. Santiago 1-12. Mapalad ang taong nananatiling tapat, parang gano'n, sa kabila ng mga pagsubok. Ayan. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Mapalad ang taong nagtitiis. Napakarami nating tiisin. Yung temptation na hindi natin pinapatulan. Yung gustong-gusto mo nang gawin, pero pinanlalabanan mo. Napakarami na nating temptation na pagtagumpayan. Napakarami na nating mga tukso na hindi nila tayo nakaya. Diba? So, wag na nating i-entertain yung mga bagay na gano'n. Wag tayong lumayo sa Diyos. Ang dami-dami kasing temptation na nagiging dahilan kung bakit ang mga tao ay medyo lumalayo at umaagwat. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, yung sa twisting of teaching, huwag tayong maging bula ang propeta sa mismong mga kapatid natin. Huwag tayong maging dahilan para sila ay matisod at lumayo. Huwag tayong maging dahilan para sila ay manghina at tuluyan ang hindi nating makasama. Diba, nakalagay, turning away from God. At tayong naandito, huwag naman natin silang gayahin na yung pwede naman palang lumipat, pwede naman palang lumayo. Nandito na tayo, stick with it. Tayo ang nandito, instead na tayo ay mabawasan, hikayatin natin yung mga taong kakilala natin na hindi pa natin nakakasama at wala pang pagkakakilala sa Diyos. So, yan po, yung mga pag-a-attempt natin. Yung adapting worldly things, tolerating mistakes, twisting of teachings, engaging in immorality, mimicking trends or idols, pleasing peers and colleagues, turning away from God. These are the things that we try to attempt in different temptation. Yan yung mga temptation na naa-attempt tayo minsan, baka yung iba dyan nagawa na natin, o yung iba ginagawa na natin. Ito ay paalala ng Diyos. So what are we going to do to prevent or avoid this temptation? We have to pull ourselves together. Diba kapag may taong gulong-gulo na, yung kung ano-ano na ginagawa sa sarili, sabi mo, pull yourself. Ibalik mo para kang, diba ganun tayo, pag tayo ay bagsak, pag tayo ay lugmok, para tayong puzzle na sabog-sabog. Tapos kailangan i-pull mo yun, hilahin mo pababa. So, paano natin i-pull ang sarili natin? Number 1, pray consistently. Huwag mong tigilang manalangin. Diba? Kapag kasi tinigilan natin ang pananalangin sa gitna ng mga tukso, tayo ay magiging pray as in P-R-E-Y. Tayo yung kinakain, di ba, sa science, yung between the predator and the prey, sa predation, kinakain yung mahina, nilalamon yung walang laban. So, kapag tayo ay nagkulang sa pananalangin, magiging prey na lang tayo ng mundo, magiging prey na lang tayo ng kapwa natin. So, kailangan consistent prayer. Kung inalo ka ngayon, napagtagumpayan mo, hindi ibig sabihin sa darating na panahon, pag inalo ka, tatanggi ka pa rin. Kailangan yung prayer mo sa ganitong bagay, consistent. Kung alam mong ikaw ay tinutukso sa ganitong aspeto, yun palagi ang ating ipanalangin para palagi natin mapagtagumpayan at malabanan. Sunod po, sa Paul ay you. Ano kaya yun? Anti-permanently. Nakatali tayo sa tuksong ito, kalaganan natin yung sarili natin, huwag nating luwagan. Iba kasi yung tali, pag niluwagan mo, pwede pa yung higpitan. Pero yung tali, inantay mo, kinat mo na siya, tinanggal mo na, yun ay permanent. So, dun sa mga bagay, sa mga tukso na tayo ay nandun dati, pinalaya na tayo ng Diyos, huwag na natin siyang balikan. Huwag na nating itali ulit kasi
baka pag tinali natin yan, hindi na natin malagot. Di ba may mga taling ganun, ano, yung pag binuhol mo, kahit anong klaseng paghimay pa ang gawin mo, pag alis mo sa kalas, hindi na makalas, sobrang higpit na. So, wag na nating antayin na tayo ay tuluyang magapos, tuluyang masarhan ng mga tukso na ating kinakaharap. Po, live immediately. Lumayo ka na dyan, umalis ka na dyan. ASAP. Diba? As soon as possible. Urgent. Diba? Umalis ka na dyan. Kung alam mong sinusubo ka, umalis ka na. Kung ikaw ay natetempt sa isang tao, nakaharap mo, umalis ka na, huwag mo lang i-entertain. Diba? Yung mga comfort na yan, hindi yan totoo. Ang hahanapin natin comfort, yung hindi tayo, kung lalaki ka, di sa lalaki o sa katropa, huwag kang humanap ng comfort ng iba. Kung galit ka sa kapartner mo, huwag kang humanap sa comfort kasi yan ay bitya. Yung comfort na yan, yan ang magiging worst zone mo, hindi comfort zone. So, leave immediately, umalis ka na, itinatanggal ka dyan ng Panginoon, kaya huwag mo na yung balikan. At ang last po, ano kaya yung last? So, ang last ay live faithfully. Sabi po sa ating teksto, yung Santiago 1:16 nakalagay doon, maging mapagmatsyag, huwag kayong padaya. Di ba nakalagay doon? Huwag kayong padaya. Do not be deceived. Huwag kayong padaya. Tayo ay maging faithful sa pagiging Kristiyano natin. Kung alam nating mali, huwag na nating gagawin. Kung alam na nating mali, huwag na nating subukan. Sabi ko po kanina, ang mga temptation na andyan lang, di po ba nakaabang? Naghihintay kung kailan ka masisilo at kung kailan ka bibigay. Ang sasabihin natin, ang tagal ko ng Kristiyano hindi na ako tatablan ng mga yan. Ang tagal na nga akong inaalok, ang tagal na nga sa harap ko, hindi ko pinapatulan hindi ko binibigay ang sarili ko. Hindi ko pinapansin. Hanggang kailan? Minsan nga tayo bagsak, di ko ba sabi ko, hindi po, ikaw ay 15 years ng Kristiyano, hindi ka matutukso. Dadating at dadating ang point na ikaw ay lalapitan ng tukso. Gaano ka kalakas? Kasi malakas sabi ko, malakas din ang tukso. Malakas yun. Sa totoo, kaya nga nagkaroon ng tukso dyan. Ang kumanta, Eva Huyuhenyo yata kumanta ng tukso, no? Kaya nga nagkaroon ng kantang yan kasi malakas. Ilang relasyon ang nasira. Ilang pamilya ang nawasak. Ilang individual ang nawala. Diba? Yung iba nagpakamatay. Yung iba bumagsak ang buhay dahil sa tukso. Ibig sabihin, malakas ang tukso. Kaya wag nating sasabihin malakas tayo. Ang kailangan natin, ang paalala ng Panginoon ngayon, sa oras na tayo ay nag-a-attempt sa temptation, huwag natin kakalimutang manalangin. Tawagan siya. Humingi tayo ng lakas. Walang malakas na tukso sa matibay na Kristiyano. Ulitin ko po yan, no? Walang malakas na tukso sa isang matibay na Kristiyano. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa mga pagkakataong kami ay nasa harap ng maraming temptation, pero ang katagumpayan, Panginoon, ay ipinagkaloob mo sa amin. Alam namin darating ang mga panahon na kami ay susubukin, na maaaring kami ay maharap sa iba't ibang klase ng temptasyon at tukso. Ikaw, O Diyos, ang magpaalala sa amin ng mensaheng ito. At Ikaw, Lord, ang mag-alis sa amin mula doon sa mga tukso at temptation na yun. Alam namin, Lord, na kapag ang lakas namin ay nagmumula sa iyo, kapag kami ay malakas sa iyo, kapag kami ay nakakapit sa iyo, walang anumang temptation ang pwedeng manaig sa amin. At Lord, lalo mo kami palakasin sa aming pananampalataya upang kami ay laging magtagumpay sa lahat ng laban. Sa iyo namin ipinabalik ang lahat ng papuring pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.